Ang Matyagang Kalabaw, isinulat ni Jaya Kelsey N. Bongoyan. Group 1, Grade 9, Apitong. Noong unang panahon, mayroong isang mag-asawang nakatira sa isang liblib na lugar. Meron silang mga alagang hayop, isa na dito ang kalabaw at ang kambing. Ang kalabaw ay katuwang nila sa paghahanap buhay. Tahimik silang namumuhay. Ang mga hayop ay masisipag, lalo na ang kalabaw, na sobrang tiyaga. Hindi siya nagrereklamo sa kung anong ipagawa sa kanya. Ngunit ang kambing ay apakatamad. Simpleng utos lang ang ipinapagawa sa kanya ay hindi niya magawa. Ang gusto niya lang laging gawin ay kumain at matulog. Nang minsan na may ginawang maganda ang kalabaw at pinuri ito ng kanilang amo, nainggit ang kambing at nagalit siya sa kalabaw dahil iniisip niya na masyado itong pabibo sa kanilang amo. Isang araw ay nakita ng kambing ang kalabaw. Binati siya ng kalabaw. "Magandang umaga sa iyo, aking kaibigan," bati ng kalabaw. Ngunit hindi siya binati pabaliin ng kambing. Naisipan ng kambing na utusan ang kalabaw dahil nauuhaw siya at tinatamad kumuha ng sarili niyang maiinom. "Hoy kalabaw, ikuha mo nga ako ng maiinom, ako'y nauuhaw," utos ng kambing sa kalabaw. Hindi nagreklamo ang kalabaw at kumuha siya ng lalagyan at pumunta sa balon para kumuha ng maiinom ng kambing. Malayo ang balon sa kanilang bahay kaya dapat pa nila mag-igib ng tubig para may mainom. Pagbalik ay hirap na hirap ang kalabaw sa bigat ng tubig at dahil na rin siguro nakakaramdam na siya ng pagod, ngunit hindi alintana sa kanya ang pagod dahil naisip niyang nauuhaw ang kambing, kaya ipinagpatuloy niyang maglakad. Nasalubong siya ng aso at naawa sa kanya, kaya tinulungan niya na ito. Tinanong siya ng aso kung bakit siya ang nag-iigib. "Nauuhaw kasi ang kambing kaya pinag-igib ko muna siya ng maiinom." "Apakatamad talaga ng kambing na iyan. Alam mo, inggit lang iyan sa'yo." "Bakit naman?" tanong ng kalabaw. "Kasi masipag ka at lagi kang pinupuri ng ating amo. Lagi ko kasing napapansin na pag pinupuri ka ng ating amo, lagi siyang nakabusangot at kung ano-ano ang iuutos niya sa'yo. Tapos pag lagi namin siyang tinatanong, ang sagot niya sa amin, nabubusit daw siya sa'yo." Pahayag ng aso sa kalabaw. Nakauwi na sila at hinanap ng kalabaw ang kambing. Inabot niya dito ang tubig at tinanong, "Pwede ba tayo mag-usap sandali?" tanong ng kalabaw sa kambing. Pumayag ang kambing kaya nag-usap sila sa isang tabi. "Ano bang pag-uusapan natin?" "Totoo bang galit ka sa akin?" tanong ng kalabaw. Tiningnan siya ng kambing at tila nagulat siya sa sinabi ng kalabaw. Hindi nakakibo ang kambing at tumingin sa kalabaw at sinabing, "Oo, galit ako sa'yo dahil lagi ka na lang napapansin ng ating amo at tila wala na silang pakialam sa'kin," galit na sabi ng kambing. "Hindi naman nila ako paborito o lagi napapansin, kaya lang ganon dahil malaki ako at ako ang taga-araro ng bukid. Huwag kang mainggit sa akin dahil ginagawa ko ito para mabuhay tayong lahat." Tiningnan ng kambing ang kalabaw at nanghingi ng pasensya sa kanyang inasal. At pinatawad naman agad siya ng kalabaw at sinabing, "Mangako ka sa akin na hindi ka na magiging tamad sa lahat ng bagay dahil kailangan nating magtulong-tulungan para mabuhay ng masagana," sabi ng kalabaw sa kambing. "Oo, pangako, magiging masipag na ako at tutulong na sa gawain dito sa bukid." At simula nun ay naging magkaibigan sila at hindi na naging tamad ang kambing. At lagi silang nagtutulungan at nagkakasundo sa lahat ng bagay. Kaya lalong lumago ang bukirin dahil sa pagtutulungan nilang lahat. Naging matiwasay ang buhay ng mag-asawa at ng mga hayop. At maging matalik na magkaibigan din ang kalabaw at kambing.